Sa unang araw ng Joint Committee hearing sa Kamara o ng Kamara sa paghanap ng solusyon sa krisis sa langis, sinabi ng Department of Energy o DOE na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na umaabot pa sa 200 piso ang presyo sa kada litro ng diesel. Eden Santos para sa Balita. Nagsimula na ang Joint Committee hearing ng Kamara para sa paghahanap ng agaran at pangmatagalang solusyon sa krisis sa langis, lalo't hindi isinaisantabi ng Department of Energy ang posibilidad na umabot sa 200 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa kabila ng idiniklarang 2 linggong ceasefire ni US President Donald Trump. Inaasahan din sa hearing ang posibleng mas malawak na pamamahagi ng ayuda, lalo't ramdam na rin ng iba't ibang sektor ang epekto ng oil crisis. Ayuda, ayuda, ayuda. Yan ang tiyak na isa sa agarang hakbang na lulusot sa ginagawang Joint Committee hearing ng 13 komite ng Kamara. Ito ang unang araw ng pagdinig ng multi-level panel na pinangungunahan ng House Committee on Ways and Means kasama ang 12 iba pang komite upang hanapan ng solusyon ang krisis sa langis. Idiniin ni Congressman Miro Kimbo na damana ng bawat Pilipino ang epekto ng krisis at hindi lang transport sector ang napupuruhan kundi maging ang iba pang sektor ng lipunan, maging ang Department of Energy na pangunahing ahensya na nakatutok sa monitoring ng supply at presyo ng langis ay naniniwalang kailangan na ang ayuda lalo't ang krisis sa langis ay nagdudulot na ng problema sa ekonomiya. Kasi madali lang yun di ba? Pero ano yung resilient so that we can sustain oil shock? All our interventions, including the interventions that we have worked with the Uplift Committee, Mr. Chair, on triggering the ayuda. But I think the respective agencies can explain what they have done on this, Mr. Chair. But this is time for ayuda. I think this has been triggered already, and from a fuel problem or a price problem, I think it is slowly converting into an economic problem or for our industry. Hindi naman isinaisantabi ng DOE ang posibilidad na umabot sa 200 pesos ang kada litro ng diesel. I want to ask the DOE Secretary kung totoo po na may chance na aabot ng 200 pesos ang cost ng fuel natin. And kung totoo na hindi na bababa ulit below 100 pesos. Is this true? Honestly, I don't know, and I don't think anybody knows yet, because like mentioned earlier, there was a pronouncement of a ceasefire, but there are threats going back and forth. Whenever there's a oil infrastructure destroyed in whatever country, the price spikes. Then babagsak na naman, and then suddenly something else happens. So we don't have any visibility of where this will go, and unfortunately we are so dependent on what's happening there. So it could happen, depending on what the two countries do, no? But will it go down to 100? And that's actually what we've been discussing. Idiniin naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na bagaman hindi mali ang pamamahagi ng ayuda, hindi ito ang sagot sa krisis. Mas mabuti anyang pagbaba ng 12% value-added tax o VAT para mas makinabang ang mga mamamayan. Matagal lang talaga ang distribution ng social aid. Pero kung isipin natin, yung pera na ipinamimigay sa ayuda ay nanggagaling lang din naman sa tao. Kaya bakit pa natin kailangan kolektahin sa tao para maghintay silang lang ilang buwan, pipila pa sila para lang makatanggap ng ayuda? Kung wag na lang sana nating buwisan sila, hindi na natin kailangan na padaanin sila sa matagal na hirap. At yan po ay sa tingin ko mas practical at realistic na solusyon sa oil crisis. Si Leviste ay dumalo sa Joint Committee hearing kasama niya ang mahigit 300 riders, magsasaka, mga opisyal ng barangay at iba pa mula sa kanyang distrito sa Batangas. Matapang nitong tinanong ang komite at mga kaukulang ahensya ng gobyerno kung imposibleng ibaba ang VAT at sino ang ayaw nito.
Ang pagbaba po ng VAT from 12 to 10%, sa tingin po ninyo, Chair, ito po ay posible o imposible? Ay posible. Lahat po ng bagay posible. Sino po, Chair, kaya ang ayaw na ibaba ang VAT? Pwede natin tanungin later on yun, Congressman Lean. Sa inyong estimation, Chair, dahil matagal na natin tinatalakay ito, sino ang may ayaw na ibaba ang VAT? Sigurado ako ikaw ayaw na hindi ibaba. Tama. Pero you personally, Chair, speaking on your personal capacity, Well, like I've always said, as chair of the committee, it is our anticipation always that we make the lives of our countrymen easier and better. That's always our core objective. The more progressive the tax is, the better, without putting in danger the fiscal becoming fiscally irresponsible. Yun lang naman ang binabalanse natin parate. Kasunod nito, hinamon ni Leviste ang 318 na kongresista na pagbutuhan ang panukalang bawasan ng VAT para malaman ng publiko kung sino ang pabor at tutol. I think we should just put it to a vote and let the public see who of the 318 members of Congress supports lowering the VAT from 12 to 10% or supports suspending the VAT on petroleum, and let every member's vote be publicly known. What do you think of that, Mr. Chair? I support that. Bago naman ang hearing ay sinabi ni House Speaker Faustino Bojidi III na ang pagdinig na ito ay may dalawang klarong layunin. Una, ang agarang pagtugon. Ito yung targeted assistance para maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan o ang ayuda. Ikalawa, ang pangmatagalang solusyon, pangareforma sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa supply upang hindi na paulit-ulit na tinatamaan ng ganitong krisis ang bansa. Aminado si Speaker D na ang krisis na ito ay hindi kontrolado, kundi ito ay dulot ng tensyon sa ibang bahagi ng mundo, subalit ang bigat nito ay pinapasa ng mga Pilipino mula sa pamasahe, sa presyo ng langis, sa singil sa kuryente hanggang sa pagkain. The objective is clear. Protect the Filipino people, stabilize the economy, and build resilience against future shocks. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.